umaga, abiso po sa ating mga commuters, posible na umanong matuloy sa buwan ng Agosto o bago matapos ang taon sa pagtataas ng pasahe sa mass transit ng bansa. Kabilang dito ang LRT Lines 1 and 2 at MRT Line 3. Kasabay naman ito ang pagdaragdag ng mga bagon at maayos na serbisyo para sa mga pasahero. Ang mga detalye sa ulat ni Julius Disamburon. Bago o matapos ang buwan ng Agosto, ang inaasahang pagtataas sa pamasahe ng tatlong elevated railway systems ng Metro Manila. Kabilang na dyan ang Light Rail Transit Lines 1 and 2 at ang Metro Rail Transit Line 3. Iyan ang naging pahayag ni Transportation and Communications Secretary June Abaya upang makarecover ang at makapagbigay ng operating cost at dagdag subsidiya sa mga tren na ito. Planong 10 piso ang average increase sa tatlong mass system na kung saan hahatiin ang pagtataas hanggang sa susunod na taon. Maaalalang taong 2000 unang inadjust ang pasahe. Nangangahulugan ngayong taon naman ay 5 piso ang itataas at sa susunod na taon, sa kaparehong presyo inaasahan ang ikalawang bugso ng pagtataas. Taong 2011 ang unang pag-usapan ng taas pasaheng ito ng LRT at MRT. Ayon sa mga ulat, mura pa din kung tutuusin ang pasahe sa mass transits kahit dagdagan ng 10 piso ang kasalukuyang pamasahe nitong 15 pesos kaysa sa mga pampublikong sasakyan gaya ng bus at taxi na halos umaabot hanggang 40 piso. Mabilis din ang biyahe sa LRT at MRT. Ayon sa mga tala, umaabot sa mahigit 1 milyon ang sumasakay dito. Maaalalang noong mga nakaraang taon na gamit na ang North Extension ng Line 1 mula Monumento hanggang Roosevelt. Ginagawa na din ngayon ang pagdudugtong ng LRT at MRT mula Muñoz hanggang North Avenue. Halimbawa sa Line 1 mula Baclaran hanggang Monumento, 15 pesos ang maximum fare. Mula Baclaran to Roosevelt naman, 20 piso ang bayad sa single journey tickets. Pero kung magi-stored value ka na pwedeng magamit ng ilang beses ay hanggang maubos ang 100 pisong halaga nito. Gumagastos ang pamahalaan para bayaran ang subsidiya ng mga nasabing seats na umaabot ng humigit kumulang 7 bilyong piso kada taon. Ito ay mula sa ibinabayad ng pasahe ng mga mananakay nito mula sa 15 pisong pamasahe. Kung itataas ang pamasahe, mababawasan din ang ibinabayad ng pamahalaan dahil sa may makukuhanan na silang pondong pangsubsidiya. Makakarecover o maibabawi na din ito ang gastos nila at mailalaan sa mga proyekto ng pamahalaan na makatutulong sa mga mahihirap. Samantala, kasabay ng napipintong taas pasahe ay ang planong pagdadagdag ng 48 bagon o rolling stocks ng MRT na isang kasagutan para sa pagdami ng mga pasaherong sumasakay sa mga mass transits na ito at lalo pang mapabilis ang train intervals mula sa 2 minuto hanggang sa 1.5 minuto na lang. Kasalukuyan na nagsasagawa ng bidding process ang DOTC at ang ilang private locomotive companies na kung saan inaasahan bago matapos ang termino ni Pangulong Aquino ay makakakita na ng pagbabago sa sistema ng tren sa ating bansa. Ako si Julius Disamburon, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.